afternoon po mga kabayan, ma'am sir. This is Jam, the Filipino channel, ang inyong pong lingkod. So today is March 24, 2026 at tayo ngayon ay pupunta dyan sa may St. Joseph Villa, dyan yan sa may G.O. Campo Street, Mandaluyong, San Juan. At dadalhin po natin yan sa may Bureau of Quarantine sa may barangay, sa may Naiya Road po, Naiya Road, barangay 197 Pasay. Okay, so magbabalik po tayo mamaya konti pag nakuha na po natin sila. Disclaimer naman po, ang content po natin ay kalsada at hindi ang passenger. Kaya nga naman, sakasakali man po na may marinig kayo mga pangalan ng lugar, pangalan ng tao, pangalan ng organization, government or private man yan, ay wala pong kinalaman ng channel na ito at wala pong pinapatungkulan. Lahat po ng pinag-uusapan dito ay pawang dito lamang po yan sa loob at wala pong pinapatungkulan sa labas. Okay po, magbabalik po tayo mamayang konti pag nakuha na po natin sila. Samantala, makinig tayo ng mga nagbabagong balita at talakayan habang tayo ay pupunta doon yan sa ating pick-up area. Turn left onto B. Padilla Street. Ina-expect natin magiging resulta nito pag-isend sa public. Continue for 300 meters, then turn left onto Hardboard Street. But we'll also continue monitoring if ever na lalabas na maka-apekto, then maybe we'll impose the number coding. Depende sa magiging resulta nitong study. Kasi nakikita na natin na may need for us to suspend muna dahil nga sa mga nangyayari sa paligid. Oo, and sir, kanina may nakausap natin economist, di ba isa sa parang suggestion niya yung carpooling. Isa po ba yan sa kinoconsider natin? Pero kung sakaling magka-carpooling, baka kailangan nating alisin ang number coding po sa mga private na sakyan. Kinoconsider po ba natin ito? Yes, carpooling is one of the options na pwede nating gawin, ano? Pero sa ngayon, is pag-uusapan pa namin yan ng LTFRB at saka LTO bago natin i-allow, because it's a little bit more of a multi-agency cooperation ang regulation yan. In 80 meters, Kanina turn po left onto napanood namin Hardboard yung mga Street. shower pool na libre, no, para sa ating mga kababayan, lalo na yung mga nagbibisikleta. Pwede pong malaman sa po exacto located itong mga libreng shower na ito. In 40 meters, At ilang turn pong left. pasilidad yan. At ano po yung mga, kumbaga, may mga libre ba dyan? Or may mga towel daw na available. Sabi nyo, may 1,000 towels In para 20 sa ating mga meters, kababayan. turn right onto Geo Campo Street. Isa pa lang ang facility na in-open natin na hawak ng MMDA. Ito ay ang shower room sa ating Motorcycle Riding Academy. In 100 Katabi ng meters, ating head you will office arrive at your sa corner destination. na yan ng Julia Vargas at Meralco Avenue. Sa ngayon ay inantay naman natin ang final na duration at delivery ng Regasco Head para sa northwest on free Geo Campo Street, then in 100 meters, shampoo and you will arrive at your destination. liquid soap plus ang kanilang mga In towel. 70 Kasi meters, siniseta pa you will namin arrive at your yung destination. latahan noon. Meron kami washing machine at dryer na ilalagay sa isang container van na idadagdag namin dito. So, and also, continuous ang aming usapan with Maynilad and Manila Water plus Meralco for their possible support to subsidies ng mga utilities. You have arrived at your destination. Bali sir, linawin ko lang, available na yung facilities, pwede na mag-avail yung publiko. Kasi maganda yung area na yan, malapit din sa mga call center, di ba po? Yan sa area na yan sa Ortigas. Pero so ngayon, kailangan magdala sila na sarili lang toiletries at tuwalya sa ngayon. Tama po ba? Opo, toiletries lang po. May sabon actually kami rito. May sabon at saka may shampoo. Pwede magagamit ng ating mga kababayan na ito. Opo. Kailangan, meron kang proof na ikaw ay isang biker, ganyan, or Or rider, sino po. ganyan. Normally dapat pagpasok mo sa gate, dala mo yung bisikleta mo. okay. Pero pag hindi naman loaded ang facility, kahit na ikaw ay naglalakad lamang, pwede ka namin ma-accommodate. At priority po pala talaga is mga bikers for mga nagagabi. Savor the moment. Here, guys! And feel the vibe! All while staying protected. Arbor
Armor for Adventure with Biogenic. Isopropyl alcohol is the generic name of Biogenic. If symptoms persist, consult your doctor. Donnie Pangilinan here. Remember to armor for Continue for adventure. 300 meters, then turn right onto F. Bloomington Street. Symptoms persist, consult your doctor. Yan, pag smart ang dishwashing base. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo. In 100 meters, turn right onto F. Bloomington Street. Heavy duty linis, bawat pahid. Smart dishwashing base. Manufactured by Macy's Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. In 80 meters, turn right. Crown the next Miss Universe Philippines begin. Playtime Entertainment presents Miss Universe Philippines 2026, celebrating Filipino confidence and excellence. Follow the journey on Playtime Entertainment Facebook. Playtime Entertainment, born for happiness. Pagdating sa panonood, may kabay ang bawat Pilipino. PRTV Pride Media. Channel 31 sa Mega Manila, Davao, Zamboanga at sa mga channels na ito sa Baguio, Iloilo, Naga, Legazpi, Batangas, Cagayan de Oro. Kuya, pwede rin kalimto nga. Saan ba kuya dan mo? Hindi ko Continue for 500 meters, then Indomin ko turn po. left onto Tapos Domingo Street. Kasi doon kalimtong na yung kuya. sa may Tapos Magsaysay. ano, San Andres, tas dire-diretso lang yun. Kayo kuya, San Andres. Sinusundan ko lang po ito, ma'am. Hindi ko kasi kabisado. Hindi ko palam kung nasaan na yun eh. Hindi ko po alam yung pupuntahan natin, ma'am. Ay, terminal to po kuya. Hindi po, ma'am. Ganito pa. Ini-explain ko po. Hindi ko po alam yung pupuntahan natin. Hindi ko po alam yung way. Pero nakabook po. Sinusundan ko lang po kung ano yung sinasabi po sa Saan nakaano po kayo? Ah. Okay. Sige kuya. Grab po mismo po yan, ma'am. Okay. So makakarating at makakarating po sige, tayo, ma'am. kuya. Formal nang naipadala ang final version ng panukalang batas na nagladayong suspendihin ang koleksyon ng excise tax sa mga fuel products. Ito'y matapos landaan ni House In 200 meters, turn left at the traffic light. Inatasan ni Dee ang Kamara na ibalik sa Senado ang final na versyon ng House Bill 8418 at Senate Bill 1982 na parehong nagsusulong ng pag-abyenda sa Section 148 ng National Internal Revenue Code. Kapag naisa batas, In 100 meters, turn left at the traffic light. Pansamantalang suspendihin ang koleksyon ng excise tax sa langis sa panahon ng mga emergency o matinding pagtaas ng presyo ng petrolyo. Naghanda ng 20 bilyong pisong buffer stock sa diesel ang gobyerno bilang pagtugon sa krisis sa Middle East. Ayon sa Department of Energy, aabot sa 2 milyong bariles ng diesel ang target na mabili sa halagang 20 bilyong piso. Katumbas ito ng dagdag na 10 araw na fuel supply sa buong bansa. Inibenta ang diesel sa mga fuel retailer para madagdagan ang kanilang supply. Pero ayon kay Energy Secretary Garin, hindi pa ito kailangan sa ngayon ng mga kumpanya na isapat pa ang kanilang supply. Libo-libong mga TNBS drivers na apektado ng walang patid na pagtaas. Walang pasada kuya, tigil pasada raw bukas. Ay, sa Webes. Biyernes. Mga jeep na yan, no? Webes Biyernes daw. Biyernes po. 26, 27. Opo, lahat po. Lahat po kahit kayo, hindi naman. Lahat po, pati TNBS po, lahat po ng transport ano. Pero hindi po 'yun sa pilitan. Yung ano lang ata, Mariela ba yun? Pusa. Yung buong jeep ng ano? Buong asosasyon po. Nagkaisa po, buong asosasyon po. Kasi hindi lang naman po kasi jeep or isang asosasyon ang apektado, lahat po kami apektado po talaga. Kaya nga po, no? Oo. Sa taas ng ano na. Ang taas ng tumatas ang mga gasoline diesel, 100 plus na eh. Magkano lang dati kuya, diesel? Mas mura po yung diesel kaysa sa gasolina dati. Oh, Ano, basta 50 plus lang po yan dati. kita ko 100 plus ng diesel eh. Tapos Ayun, 100 yung plus na po. unleaded, ano
mga 85 ba yun? May Opo. grabe ano. Next week po, mag ano, Naku, tataas na po. Magiging 115 na yung gasolina, tapos 150 ata, 130 grabe, ang yung laki talaga ng diesel. tinatas eh, no? Oh, ay, Kawawa yung ayaw po kasi ano, sinasamantala din po kasi ng mga petroleum kaya company nga, po yan. Totoo. Ayaw po nilang tumulong, actually talagang business is business sa kanila. Totoo. At sinasamantala. Para Ayaw mas kong malaki ano, kita no? nila eh. Mhm. Minsan may Hindi stocks, sa nila diba? lahat, hindi sa nila lahat, pero talagang minsan talagang gano'n na po ang ginagawa. Oo, eh. Sasamantala nilang mas Sinasamantala malaki po yung ganitong sitwasyon. di ba? Dapat makiano sila eh. Kawa yung taong bayan. Lalo yung mga jeepney driver. Kawa hindi na daw sila kumikita eh. Kasi po yung ano po napupunta na sa gasolina, sa diesel. Hindi po yun naiintindihan ng mga nakaupo lang sa opisina na akala mo yung kung mag-compute, akala mo yung napakatatalino. Oho, madaling mag-compute kung calculator lang po yung gagamitin. Pero pag inaktual mo yan sa kalsada, ibang-iba po ang kalalabasan yan. No. Hindi kaya ni BBM ba yan? Tama namimigay nga na ayuda sa mga ano Hindi kayo nakakuha kuya? Ayuda? Maraming hindi po nabigyan. Bakit? Wala po sa Automatic listahan po. yan. O, yung iba nga. Mm. Kung tutusin ng kuya, yung anak ko may ano din. Nahirap. Kanina sabi niya, hindi alam nila nagpabook ako. Mm. Sabi niya, sabi ko hindi na. Dahil babalik ka pa sa kanya, magagalit pasay pa eh. Sabi balik ka sa loob na. Oo, kung malayo pa malayo naman eh. Mas malaki pa yung malulugi sa kanya. Kaysa mag-book na lang po kayo ng ano. Kasi sabi nung anak ko, sige na mama, paano na kayo? Sige na, sige, mag-book na kami. Siya wala rin sa listahan ha, may grab yan din. Siya mismo nag-drive, manugang ko. Wala rin sa listahan kuya, hindi rin siya nakakuha. Marami po. Ayuda. Marami po. Meron po kang mas matagal pa sa akin yung bilas ko, wala din eh. Wala din sa listahan. Hindi rin nakalista. Oo. Dapat di ba automatic yan? Ewan Hindi ko ba ikaw, kung may ano grab yung- ka, automatic. Meron nga doon nakakuha dyan. Hindi ko alam kung anong ginagawa niya ng Kaya nga, di ba, uri di- ng klaseng paglilista po. Kung kailan daw sinulo yung grab yun, sinulo yung konsidal linata na hulugan. Sipin mo nakasama sa ayuda. Isang buwan na daw. Pero yung nung sulo. mga nakaraan, nung mga tricycle pa lang, ang dami reklamo dyan ah. Ang dami daw nabigyan naman talaga, hindi na talaga pumapasada. Minsan may mga patay na yata. Yung... Tapos samantalang yung aktibo, wala. Meron yung ganun eh. Oo. Ang tinda no. Mas matindi kasi sa nangyari sa Hindi TNT. malaman kung paano ginagawa nila eh. Paano pa nila ginagawa? Magic. Alam Hindi na ko din. yan, hindi naman nila kilala iba dyan, di ba? Oo. Di ba? Bakit merong hindi nakuha, may nakuha? Hindi mo pwedeng sabihin pinipili. O palakasan kayo sa dami yan, hindi na nila kilala iba. Opo. Kaya, hindi mo rin malaman, baka yung ibang ayuda binubulsa na. Nasanay po siguro sila dati na lahat po kasi medyo dumadaan sa barangay. Diba? Alam na natin mga kalakaran na ganyan. Kapag sinabing 1,000, dadalawang daan na lang darating sa'yo. Ito nga kuya, di ba? Yung kung saan mo kami pinaka, Barangay St. Joseph yun. Aha. Ngayon, Continue straight at this traffic light.
straight at this traffic light. Continue straight at the first traffic light. Then, in 200 meters, keep right at the fourth. Pinoy Big Brother, lilipas na sa paboritong bahay. Bureau of Customs, yun, katabi namin ng kuya. Ang sa balita, Bureau of Customs. Alin? Katabi namin yan, Bureau of Customs. Ah, Yan sa Pasay. Napuntang terminal 2. At saan tala kuya, traffic no? Ibig sabihin dumadami sa sakyan. Hindi pa nga ngayon, ano po, Ah, hindi pa nga yan traffic eh. kaya di. Dami pa lang sakyan. Sabi po sa sensitibong balitang ito, isang bangkay ng babaeng naaanak na ang natagpuan ng mga pulis sa isang pribadong compound sa Pasig Unit. Ayon sa mga pulis, tumba ang damit ng bangkay sa huling suot na damit na naiulat na nawawalang 15 anyos na dalita. Nagpapatrol, Jesse Cruzat. In 100 meters, keep right at the fourth onto Magsaysay Boulevard towards Beverly Bridge. Babae na masukal at bakanting loting ito sa loob ng compound ng isang pamilya sa Barangay Santolan, Pasig City. Natugtasan ang bangkay habang pinag-aalap ang 20 anyos na dalagita si Isabel Sofia Tablate na naiulat na nawawala noong March 19. Nagtuon po tayo ng Special Investigations Team. So, yung discovery po is a part of that effort to locate the reported missing minor. Continue straight at the first traffic light. Then, in the second traffic light, turn left. Dahil nasa state of decomposition na ito, wala namang direktang sagot ang pulisya. Ito na nga si Tablate. Pero anda, tumba ang damit ng bangkay sa suot ng dalagita noong huli itong makita. Bali, initial investigation po, the description of the found lifeless body matches the description of the missing minor. However, we cannot confirm kung siya na po yun because of the state of the body. Nakataktak na sa ilalim sa otopsiya, DNA test at dental check ang bangkay na nasa isang morgue ngayon sa Pasig para malaman ang pagkakakilanlan nito at tunay na sanhi ng pagkamatay. Pag kung may mga doon yung mga sugat-sugat or impact, yung nabugbog ba, madedetermine po doon. Tumaginang magbigay ng pahayag ng pamilya ng nawawalang dalagita sa pagkakatuklas sa bangkay. Para naman sa mga dumaraan sa mental health crisis at nangangailangan ng tulong, maaaring tumawag sa helpline ng National Center for Mental Health. Jesse Cruzat, ABS-CBN News. Patay ang 3 taong gulang na bata matapos sa aksidenteng mabaril ng 2 taong gulang niyang pamangkin sa Barangay Bunga sa Don Salvador Benedicto sa Negros Occidental. Patay sa investigasyon ng mga pulis, nakita ng 2 bata ang homemade na baril sa labas ng kanilang bahay. Dinala umano ng 2 bata ang baril sa kwarto, pinaglaruan hanggang aksidenteng makalabit ang gatilyo nito. Inabutan na lamang ng ina ng biktima na duguan ng anak habang tulala sa tabi ang kanyang apo. Hindi pa matukoy ng mga pulis kung saan galing ang baril. Tumagi ng pamilya na isa ilalim sa autopsy ang bangkay ng biktima at ipaparapid test ang nakabaril na paslik. Nagpasaklono na sa mga pulis ng isang Chinese na umano'y kinulong
pinahirapan at binantaan na papatayin ng mga kapwa niya Chinese sa isang condominium unit sa Pasay City. Nabisto rin sa nasabing lugar ang isang hinihinalang scam hub na pinapatakbo ng mga dayuhang suspect. Exclusive na papatrol, Karen de Guzman. Nakagapos pa ang Chinese sa ito, natatnan ng mga operatiba ng PNP Criminal Investigation and Detection Group sa loob ng isang condominium unit sa Pasay City. Humingi ng saklolo ang In 50 dayuhan. meters, Matapos turn naman left at siyang the traffic tutulong light. at pahirapan ng mga kapwa Chinese na employer. Kita sa likod ng biktima ang mga latay, pasa, paso ng sigarilyo, bunsod ng umano'y pag-torture. Ayon sa pulisya, nakahingi ng tulong ang biktima sa pamamagitan ng kanyang kaibigan. Nagsasabi na rescue na siya dahil nakapatay na siya. Nakatali pa ay may nylon cord sa kamay at nandun sa isang kwartong madilim. Napagalaman sa investigasyon na nag-away umano ang biktima at ang kanyang mga employer dahil sa potasyon sa negosyo. Na-discovery ng mga otoridad sa loob ng condo unit. Na-drop na natin siya. So maraming salamat po sa panonood. Hanggang sa muli po, ingat. God bless. Paalam po muna pa, samantala tayo ay gagawa na ng ibang video sa ating susunod na misyon. Paalam po. 100 meters,